So ngayon po, nagpe-prepare na po ako para po sa pagpapaligo ko kay Bes. So kunin na po natin si Bes. Ngayon po, kukunin ko na si Bes. Ito po si Bes, ang alaga kong Burmese python. Yan, ngayon po, bababad ko lang po muna siya sa water. Kasi po, katapos niya lang kumain, so iinom po muna siya. Mga 5 minutes po, ayan, nakalublob po yung ulo niya. Paano siya umiinom? Ganun po, nakababad lang po siya. Tapos po, habang nakababad po siya, sinasabay niya na po yung pag-inom niya doon. Elementary pa lang po ako, gusto ko na po mag-alaga ng mga wild animals, exotic po. Nagsimula po ako sa iguana, tarantula. Tapos po, nag-request po ako sa father ko ng ahas nga po. Although nung una po parang alangan siya dahil nga po bata pa ako, ganun. Baka daw po di ako makapag-handle na maayos. Pero nung birthday ko po, dinala niya po ako sa isang pet shop na bilihan po ng ahas. Nung batang-bata pa po ako, nagsimula po ako sa mga hamster, ganito, ganun. Kaso parang wala pong thrill na. So parang tumaas po yung level na gusto ko na sana iba naman. Nahilig po ako sa mga exotic animals. Kasi po gusto ko po yung feeling na, yun nga po, kilala po kasi yung mga exotic animals na wild, na matatapang, na hindi siya friendly sa tao. Gusto ko po yung feeling na ako po nakakapagpaamo ng, ng mga ganong klaseng hayop na yung iba takot, tapos ako parang okay na okay po sa akin. Gusto ko po yung ganun eh. Basically, ang snakes, just like any other wild animal, gusto lang nilang mabuhay ng tahimik. Gusto lang nilang kumain, mag-reproduce, mamahinga, and lahat ng body functions nila, tsaka yung instincts nila, masatisfy nila. So, it's really a misconception na sabihin na aggressive sila, galit sila sa humans, or evil sila. Nagkaroon na ng bad reputation na snakes throughout the centuries. Una-una kasi ginawa silang kontrabida na sila yung personification ng kasamaan, di ba? Which is not true. Gawa rin sila ng Diyos and they're part of nature. Without snakes, magkakaroon ng ecological imbalance. Dadami masyado ang mga daga, magkakaroon ng disharmony in nature. Ano yung cage niya? Ikaw lang ang gumawa? Opo. Pinutasan lang po, tapos nilagyan ko lang po ng mga kusot para mas komportable. So, nandyan lang siya sa cage. Opo, everyday po nandiyan, tapos everyday ko rin po siyang kinukuha, ganun, nilalabas, para po mas nasasanay siya sa tao. Ito po yung pang-apat ko po, Burmese python naman po siya. Ito po yung first time ko mag-alaga ng Burmese, kasi yung previous po, puro reticulated python po. Tinawag ko po siyang Bes, kasi po, nakita ko po sa mga Facebook po, sa internet na yung word na Bes po, hinahalin tulad sa ahas, nangaagaw, ganun po. So, for sense of humor lang po, kaya po tinawag ko na Bes yung ahas dahil po doon. Dito po ng bahay namin po, nasanay na po sila. Although yung mga kasambahay po namin, meron po kasi kaming kahit ilang beses na po mag-alaga, takot na takot pa rin po talaga. Pero yung mga kapatid ko po, father, mother, okay naman na po sila. Kasi takot si mama sa ahas. Tapos si papa, hindi siya gaanong komportable. Eventually, nakailang alaga na rin siya, pinayagan na rin. Wala namang problema as long as na monitor niya tsaka safe sa cage. Okay lang. Ayan! Aga! Mga magabi, itong tao ka dyan! Pwede naman kinano. Wala yan kay Chris, ba yun? Hindi talaga ito nire-recommenda. Pero meron ng mga tao na nag-aalaga ng mga exotic animals. Pero kailangan nilang managot sa batas kung ano yung kaya nating ma-provide sa kanila dito. Wala pa rin siya kung ikukumpara natin sa natural habitat nila. Hindi naman mahirap makakuha ng ng permit eh. Yun ang nakakalungkot kasi dapat talaga hihigpitan natin yung mga polisiya natin sa mga ganito kasi
Kumbaga, hindi lang, kailangan natin sila kasing bigyan ng importansya, yung mga hayop. So pag tumatambay kayo, minsan bit-bit niya ba? Nag-inom. Pag plano, pagpapakainin niya. Binibit-bit niya? Bibit niya. Eh, ba't ikaw kuya, ba't ka takot sa ahas? Ewan ko, takot-takot talaga dyan. Kasi, Hindi ko alam eh kung ano yan. Mananakpan bigla, paano, no? Mahirap din, ahas yan eh. As a general answer, I am in favor of keeping reptiles as pets, pending certain conditions. And with regards to taming them, of course, I am in favor of studying these animals, what they are capable of. Kasi dogs were wild also once upon a time, as well as horses, as well as all the domestic animals. With the increased environmental awareness these days, nakakasabay na yung mga tao, nagiging aware na rin sila. Magdagdag ng alaga, papayag ako kung kaya na niyang i-maintain siguro. Halimbawa, may trabaho na siya, siya na yung nagpo-provide ng pagkain, hindi niya na ako inaasahan na ako pa yung magpakain o bumili ng pagkain. Siguro pwede. Kung siya na yung nagsasagot ng expenses. Ito po yung pagkain po ng ahas, pagkain po ni Bes, mga itik po. paano mo binibigay? Lalo po, lalagay ko lang po ng ganyan. Tapos, Pag nairita po siya, ganun. ay, naglag. Halaglag. Hindi ka na naawa sa itik. Hindi po kasi tayo nga po kumakain din ng manok eh. So parang naisip ko, nature na po yan eh. Ganun po talaga yung... Tanong din po sa akin yan eh, bakit di na lang po ako mag-alaga ng aso, ng pusa, sa aso, sa pusa. Common na po kasi siya masyado. Ang aso po kasi madali po talagang alagaan, yung tipo, masanay lang po ng ilang araw sa bahay, okay na po. Unlike po kasi sa ahas, kaya po gustong-gusto ko po siya. Kahit po galing siya sa wild and yung minsan po may nanunuklaw, ganito nga po. Iba po kasi yung feeling na ikaw po yung magpapaamo sa kanya and pag naalagaan mo po siya, ikaw lang yung makakahawak sa kanya, ikaw lang yung makakakuha sa kanya. So, mas strong po yung relationship. Masasabi ko lang po sa mga tao na takot sa ahas, yung mga hindi po talaga nasanay, na-exposed talaga. Parang bigyan po nila yung sarili nila ng chance na maging open sa mga reptiles, gaya po ng ahas na nasa pag-aalaga din po yan, nasa pag-handle din po yan ng pag-aalaga mo sa kanya. Para rin po kasing tao yan eh, na meron pong taong mainitin ulo, magagalitin, meron pong taong masasama, mabubuti. Sa mga may alaga ng mga exotic animals, sana wag niyo nang dagdagan, wag na rin kayo mag-breed dahil hindi talaga advisable ang pag-aalaga ng exotic animals. Sabi nga, di ba, let's leave the wild animals in the wild. Kasi yun talaga ang home nila, yun ang natural habitat nila.